Yan, so hello sa inyo mga ka-printing. Welcome po dito sa channel ko. So itong L3210 ko, wala na po siyang warranty. So gusto ko na siyang i-convert sa pigment. Yan, so ito yung ginagamit ko, Kuyi Pigment, pero kahit ibang brand. So meron pang ibang brand, may Hansol, may iTech Synergy, Unicolors, yan, maraming mga brand ng pigment. So ang advantage ng pigment, kung napapanood nyo yung mga video ko, hindi siya matagal kumupas. Pwede siyang kahit papaano, pwede siyang i-outdoor. Depende yun sa media, sa sticker, kung talagang waterproof siya, kasi yung mga pigment sticker, naka-coat lang po yan. So yung coat natutunaw yan pagka walang phototop. Pero merong sticker na kahit walang phototop, hindi pa rin siya basta-basta natutunaw. Ibang klase yung kanyang coat. Ayan. Isa sa example natin yung iTech. Ayan. Pero may mga disadvantage din po kasi yung mga ano na yan eh. Kasi ito mga desktop printer lang yan. Hindi talaga siya yung ginagamit ng mga commercial na malalaking printer tulad ng mga Muto, maganda yung mga media niyan. So, ito, paano natin matatanggal yung ink? Kasi iba na yung mga eco tank ngayon, hindi mo na basta-basta malulusutan ng hose tulad nito. Hindi mo na siya magaganon. Di tulad ng mga L120, yan, L805, pwede mo siyang higupin gamit yung hose. So, ayan, kasi ito lang yung available ko. Tapos pwede kang gumamit din siguro nung may kaya lang matagal yung may karayom, tas mahaba para matanggal yung ink dito sa tank. Ayan, dyan sa tank. Kaya lang kailangan mong gumamit ng 4 na ganito. So ito lang yung available ko ngayon. So ito gagawin ko, do it at your own risk. So kung mas maganda kung meron kayong 4 na searing range, tapos meron din kayong yung cleaning solution para mas kasi ako wala akong cleaning solution ngayon. So ang gagawin ko, tatanggalin ko lang yung itong ink dito sa tangke. So paano ko matatanggal? Tatanggalin ko yon sa damper, doon ko siya hihigupin. Yan. So kailangan natin tanggalin itong iangat lang. So kailangan natin ng screwdriver. So yung mga ganitong modelo tulad ng L3210, L3150, L3110, parehas yung structure, yung kanyang tornilyo ay nandito lang. Dalawa yan, isa dito at isa doon. Ayan. So tanggalin nyo lang yan, yung tornilyo, alisin nyo yung tornilyo. Ilapit natin para makita. Baba natin. So ayan, alisin natin yung tornilyo nya. Naku, natanggal. Happy na lang natin. So alisin natin yung mga tornilyo. So natanggal. Tapunta yun. Tanggal yung tornilyo. Ayan. Tapos dito, itong L3210, nakakawit yan dito. Yung ibang modelo, walang lock dito. Ayan. So kailangan natin itong alisin. Then mga ka-printing, open niyo
Isaksak nyo yung power cord. Ito, nasaksak ko na yun. Yan. Then, on nyo sandali. Para yung printer head pumunta dito sa gitna. Yan. Hold. Tapos tanggalin natin Yan. Para magalaw natin to pala, itong printer head. Yan. Nagalaw na. Tapos, lagyan nyo siya ng tanggalin natin yung ano dito, yung lock dito. Yan. Lagyan natin ng yan, karton. Then pag nalagyan na siya ng karton, pwede nyo nang alisin yung mga ink. So yung sinasabi ko uli, hanggat maaari bumili kayo ng 4 para masigurado. Pero kasi ako, isa lang yung gagamitin ko. Yan. Isa lang yung gagamitin ko. Hihigupin ko sa damper yung ink. Wala. So yung nabibiling syringe o tong panghigop, yung pang printer talaga walang ganito. Pero kung pang nakabili kayo sa butika, may ganito pa alisin nyo na lang. Para yung dulo lang talaga. Huwag lang. Ingat pa na kayo, huwag kayo dito magan sa printer, baka mapunta yung mga sa loob ng printer. Yan. Yan, yan, dulo na lang yung natira. Yan. So, tatanggalin natin yung ink. Dito tayo sa damper mag. Ayan, unahin natin itong blue. So, kailangan natin na takunan ng ink. Ayan. Lisot nyo lang. Para maubos. Yan. Yan, ang dami. Puro pa ganun lang kasi pagka inrest mo pang ganun yan, babalik dun yung yung ink. Eh kung isa lang yung gamit mong syringe, maghahalo yung ink. So mga kapainting, kung titingnan ninyo, ayan konti na lang yung level nya. So pag nagsalin kayo dito ng pigment, pangit pa yung mga unang niyan. Ang maganda, higupin nyo pa para yung residue matanggal. Kasi sigurado may kahalo yan na, maghahalo yan sa dye.
Yan. Ayan, ubos na yung laman, no? Hello. Hello guys. Mag-heart na po kayo sa Sunya Vlog. At saka sa Benteg TV. Love you. Yan. So, ubos na. So, para sigurado kayo, magpalit din kayo ng bagong damper para walang residue. Ayan, ubos na. So, ito namang isa, ano natin. So, dito sa L8050, hindi ganito yung damper niyan. Kaya, mahirap yan higupin sa damper pagka dinrain nyo. Kaya, yan, hindi ko pa alam anong gagawin ko dyan pagka gusto ko nang i-convert sa pigment. So yan, wala na yung magenta, so may mga residue pa dyan, oh. So ito namang ito pa lang ano, cyan, wala na. So magenta naman tayo. Yan. So ito mga ka-printing na ano ko na to, nilagyan ko to ng waste hose sa likod. Kaya ang bali sumasala ng yung waste ink niya doon na sa ano, sa bote na napupunta, hindi na sa waste pad. So mamaya hihigupin ko rin doon para yung residue naman ng dye ink doon sa printer head maalis. So wag niyo lang ano, puro pahigop lang kasi ginamit ko sa kulay ano yan, cyan eh. Para hindi malagay yung residue ng cyan dito sa magenta. Tsaka mamaya hihigop pa rin ako eh. So do it at your own risk mga ka-printing. Yan. So yung printer na to wala nang warranty. Kaya ginagawa ko na siyang pigment. So yung gagamitin ko, kuyi. Yan. Pasintabi na lang sa maselan. Yan, yung talagang sobrang ingat sa printer. Bili kayo ng separate na scene range, 4. Yung iba talaga hindi na mahigop eh. Ayun o. So pero dun sa tangke wala na, ubus na. So dito na tayo sa yellow. Yellow na tayo. Yellow na. Yan yellow. So nagbabago yung modelo ng printer. Kaya itong L8050 iba yung itsura ng damper niya. Hindi ganito, oval. Kaya hindi pwedeng gamitin yung ganitong proseso. Siguro kung yung ganito nyo, 4, pwede nyo sigurong i-recycle yung ink. Pero kung isa lang ginagamit ninyo, tapon na. Huwag na kayong manghinayang. Yan. So wala na dito sa tangke. Etong black naman. Yan. So huwag po natin kakalimutan mag-subscribe dito sa Benteg TV o sa Benteg. At saka papalo po ng ating FB page tsaka yung ating buy and sell group. Ayan. Dun sa mga maseselan, pwede kayong gumamit ng cleaning solution para mailalagay nyo dito tsaka hihigupin ninyo. Pero ako hindi ko nagagawin yun.
Wala na namang warranty tong printer. Tsaka ilang beses na ako nag-convert sa ano ko, L120 ko from sublimation to pigment to dye to sublimation. Hindi naman nasira yung head ko. Nagamit ko din ng matagal. Yan. Yun nga po dun sa mga masiselan sa printer. Do it at your own risk. Yan. So yan residue. So yan mga ka-printing, kailangan nyo ito. Itong dulo ng ayan. Kailangan nyo to. Yung 4 na kulay. Pero pwede kayong gumamit ng syringe. Yan. Kung ano man yung pagkakabigkas ko sa syringe, bahala na kayo. Basta yun yung injection. Yan. Para sa maselan sa mga ano, sa mga pronunciation. Ayan. Ayan. Ang 4 na takip. So, unahin natin dito. Kulay black. So, ito. Kulay black. So, lagyan na natin ng black. So, yun nga dapat wag yung itatapon yung ano nyo, yung may nabibili naman na replacement ink na ang tangke tulad nito. Kasi karaniwan ng kuyi, ganito lang yung ano niya. Yung itsura ng ano niya. Ayan. So, maglagay tayo. Ayan. Parang imbudo. So, okay magkakamali ha. Black muna. Ayan. Okay. Black muna. Yan ang gagawin yung imbudo. Kasi hindi malinis yung ano, yung pinakaano nito, bottle, kaya yung dulo lang yung kinuha ko kasi mas matagal matuyo kung doon ko isasalin. So ang gagawin ko, lilinisin ko na lang yon para ano, kasi pwede naman to. Halos puno na. Halos puno na. So yan. So next natin yung mula yellow. So lagyan natin dito yung yellow. Ang yellow. Bahan tayo yung yellow. Lang konti ang aking yellow. Konti ang. So next natin ay next natin ay magenta.
magenta. Naku, mali. Sublimation. So mali. So nagkamali ako. Higupin ko uli. Yan ang mahirap. Kaya pala ganun yung kulay. Mali pala. So nagkamali ako. Higupin natin yan uli. Higupin natin. So mga printing, nagkamali ako dito sa kulay black at saka magenta. Sublimation yung nailagay ko. So kailangan ko siyang uling i-drain. Medyo nalutang na eh. So ayan, makikita nyo rin kung magiging okay pa tong printer ko. Nagkamali ako, nalagyan ko ng sublimation. Bali yung kulay dilaw, tama, pigment siya. Pero ang goal ko kasi pigment, hindi sublimation. So aalisin natin uli yung black and magenta dahil nagkamali ako. Sublimation yung nailagay ko. So igupin ko uli. Ang dami ko pa naman nailagay. Ayan. So kailangan kong igupin uli. So ang tama lang na nailagay ko is yung kulay yellow na pigment. Pigment yung nailagay, sublimation pala yung nailagay kong black. So ayan, drain lang uli. So ito naman wala pa yan sa printer head eh. Tank and damper pa lang yung dinadaanan ng ink, hindi pa printer head. So yung magenta naman. Kaya pala iba yung pagkaano eh. So drain ulit. Yan. Yan, so ulitin natin yung black and magenta. Ito tama na. Kasi parehas yung parehas yung bote. Yan, tama na to. Black. Magenta.
Then pinaka last, Cyan. Cyan. Kamali na naman. Ayan. So, tama. Ayan, puno na. So higop pa rin tayo para yung sa hose naman umangat siya dito sa damper, umangat yung ating pigment. Ayan, para sa maselan gamit kayo ng separate scene range. Ayan, para umangat lang. Ayan. Tapos ayan, pinaangat ko lang dun sa hose hanggang damper. Yan, pwede ko na siyang ilagay dito. Para napili niya na rin yung, nalagyan niya na rin yung hose hanggang damper. So ito po nga pala mga kaprinting yung damper para sa mga baguhan. So ito naman susunod. Yellow. Yan. So pigment na. Ayan. Nahigop na rin yung dye. Yan. So, itong Cyan. Tama. Cyan. Tama yan. Lagyan natin dito. Then yan. So yan, napil na natin. Hindi muna natin yan, hindi pa muna tayo magpiprint. So dadagdagan ko pa ng konti yung laman ng tangkay kasi nabawasan yan. Nalagyan na yung damper and hose. Yung ano dito. Yan. So nalagyan na natin ng pigment. Dagdagan ko pa ng ink. Tama, pigment. Punasan ko na lang yung namin. Naubusan ako ng yelo. Panado pa. Cyan. Yung yelo ako naubusan. So ayan, nasalina na yan. Hindi pa yan yung pinaka final ano.
Ihigo pa tayo dun sa waste hose. After natin na malagyan ng ano, ng ink, then ayan, punasan muna natin yung mga natapon. Punasan natin itong baka magkalat tong dun, kumalat tong ano. Takpan muna natin, punasan ko muna. So kailangan nating i-on muna natin. On muna natin yung yan. So mga ka-printing, pag in-on natin yan, kasi kung titingnan nyo to, yung likod nya, yung likod ng printer ko, meron na siyang waste hose. Yan. So pag in-on ko yan, may tatapon dyan na ink eh. Sasahudan ko lang. Muna. Nilagyan ko ng sahod. So nilagyan ko muna ng sahod. So yun mga ka-printing, yung hose na yan, nakarugtong yan dito. Tuturo natin. Dito siya dugtong. Dinugtong ko na kasi. Lapit natin. Nakadugtong na. Balik natin. So i-on na natin. Bitantayin yung power cord. Nag-auto on. So umiilaw na to. Di ko muna siya ayan, para makita natin yung higo pa tayo uli sa likod. Mga isang higop lang. Kailangan maayos yung capping kasi pag may leak yan, hindi magiging maganda rin yung kulay niyan. Yung capping yung sumasapo dun sa printer head. Yan pa, umigop yan. Naririnig na dito, yan, may tatapon yan dito. Then kung may tumapon, dito tayo maghihigop mamaya. Wala pa. So tingnan natin. Huminto na. So higop tayo sa likod. Tingnan natin yung camera. So higop tayo rito sa likod. Ito yung waste hose. Higop tayo. Kailangan may mahihigop dyan na may lalabas dapat dyan. Yan, para yan. Yan, may lumabas na ink. Yan, halo-halo na yan. Yung lumabas na ink na yan, tapon natin. Yan. Yan. So ilagay na rin natin yung USB. Hindi ako. So balik na natin yung camera sa harap. Yan. So napalitan na natin ng ink. Naging pigment na siya. Mayan na natin itornilyo. Testing muna. So head clean muna ako ng isa
para maalis din yung residue ng old ink. Dito na ako mag-head clean sa computer. Yan, sa computer na. Hanapin natin yung L3210. L3210, yan. Tapos yung manage printing preferences, maintenance. Yan, lapit natin. Yan, yung maintenance. Then print head cleaning. Start. Yan. Naririnig nyo, tumutunog. Nag-head clean na siya. Yan, head cleaning. Tapos may tatapon yan dito. Yun, yung tumatapon na. Yan, yung residue para maalis. Yan, may tumapon na. So maraming ink talaga na matatapon. Tapos salinan mo na lang uli. Kasi kailangan mapili niya yung laman ng hose, yung laman ng damper, tsaka yung head. Ayan. Basta ganyan yung tunog, ibig sabihin niya humihigop ng ink. Mababawasan talaga yung tank niya. Tsaka hindi naman 100% ng ink nyo ay nagagamit. Mga ilang porsyento yan ay natatapon. Kasi yan na yung nagsisilbing maintenance. Yan na rin yung nag-clean ng head nyo. Pinapadaanan ng ink. Yellow ang kulang. Bibili na lang ako ng yellow. So kailangan matapos lang to ngayon. So nagkamali ako kanina, nalagyan ko ng sabli. Pero hinigop ko ulit. Then nilagyan ko ulit siya ng pigment. Cleaning siya ulit. So nag-stop na. Okay na yan. Lagay tayo ng bond paper. So mag-nozzle check tayo. Nozzle check tayo. Print tayo ng nozzle check. So nagkamali ako kanina na nalagyan ko ng sabli. Pero hinigop ko rin. So yan mga ka-printing, kompleto pa rin yung kulay. So sa mga masiselan dyan, yung ating scene range, bumili kayo ng 4 na malinis. So ako kasi ang ginamit ko isa lang, wala nang warranty yung aking printer. Kaya eto, do it at your own risk. Kung ano man yung aking ginawa, pwedeng yung sundan o pwedeng hindi rin kung meron kayong sariling paraan na alam nyo na mas safe. Pero eto ako, sa akin, ayan ang ganda ng kulay, kompleto. So magpiprint tayo ng yan, print tayo ng picture.
So yung settings ko sa pigment, tinataasan ko yan yung ano ginagawa kong negative yung kasi mas light yung output niya. Tapos tinataasan ko yung cyan. Meron akong video tungkol dyan. Ginagawa kong 20, 10, tsaka 5. Print tayo ng isa. Print tayo ng isa. Hanap lang ako ng picture. Hanap lang tayo ng isa. Sample tayo. Bulaklak na lang. Hindi, ano tayo dyan. Tayo ng magandang photo na pwede natin print. So ito, print tayo sa bond paper lang. So piprint din ako ng photo paper. Yan. Epson L3210. Wag na natin full page. Yan na lang. Sa likod. Para hindi sayang. Yan. Print tayo isa. Tapos magpiprint ako ng 3R. Na 4R na lang. So, RC satin. Pero papalitan ko yung settings. Papalitan ko yung settings niya. Meron akong video tungkol dyan. So, yung settings niya, dito na ako magpapalit sa driver. Yan. Ayun, negative 10 yung brightness, cyan 20, magenta 10, yellow 5. Yan. So yan mga printing. So bond paper yan. So, photo paper natin, RC satin. Tapos yung settings ko, yung tulad sa ibang video ko, ayan, no. So, isang video ko tungkol dun sa greenish, nagi-greenish. So, hindi to sa Photoshop sa printer driver to. So, ito, paano ko napuntahan dito? Yung printing preferences. Then, more option. Yan yung more option. Custom. Ito yung settings. Yan, napalitan ko na. Negative 10. Cyan, 20. Positive 20. Magenta, positive 10. Yellow, positive 5. Then, okay. Yan. Kuha tayo ng isang picture dito, yung may muka. Yan. Ito. Saan ako? Yan. Lagay ko na lang sa desktop. Yan. Ito. Then, easy photo print gagamitin ko. Yan, easy photo print. Yan. Pasensya na sa camera, kasi parang GoPro yung gamit ko, hindi ako yan, kuha tayo isang tapos naka L382 kasi to So, palitan ko yung original driver. L3210. Yan. Kasi borderless naman yung hanggang 4R kaya ng original driver. So, premium glossy. Ginawa ko Epson matte. Yan. Okay. Yan. Borderless. So, dito. Hindi ko nababaguhin to. So, maglalagay na ako ng photo paper. Lagay na ako ng photo paper.
Ayan, photo paper. Dito dapat maayos ang pagkakalagay para hindi kainin at hindi mag-jam. Ayan, kailangan saktong-sakto. Ayan, hindi masikip, hindi maluwag. Ayan. Then, ilagay na natin yung camera dito. Print na natin. So yan mga printing, kung hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na sa Bentech. Ayan. Naka-pigment na po yung L3210 natin. Sa susunod na lang yung L8050. Warranty pa kasi siya eh. Ito hindi na warranty. So pigment na yung gamit natin ngayon sa ating L3210. Tingnan natin kung greenish. So yung gamit nating ink uli, Kuyi pigment. So nagkamali tayo kanina, nalagyan natin ng sabli pero nahigop natin. Naibalik din naman natin, naging pigment na siya uli. Tingnan natin yan yung kulay. Sa magandang papel talaga, no, mga RC coated na photo paper kaysa yung mga ordinary na photo paper na parang karton yung likod. Tsaka hindi ganun kaganda yung coat nun. Yun nga lang, mababa ang presyo, affordable. Yan. Kasi mas mahal ang mga RC sa tin photo paper. So gaganda pa yan kasi meron pang kahit pa paano may mga residue pa yan. So yung paghigop natin, yun pwedeng mas mabilis na matanggal yung residue. So yan na. Okay na. Yan. So yan yung resulta. Pigment na siya. Adjust nyo na lang yung kulay. Pigment na tong aking So yan lang mga ka-printing. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.